Ang paghihiganti ni Veronica, hindi ko akalain na ang katahimikan naming binuo ay ganun lang. Mababasag sa isang iglap. Lahat ng pinaghirapan ni Leonardo ay gumuho. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa isang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Isang umaga pagising ko, ramdam ko ang bigat sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong gising na si Leonardo hawak ang cellphone at nakatutok. Ang tingin sa telebisyon, Leo, mahinahon. Kung tawag, anong nangyayari? Hindi siya sumagot agad sa TV. Isang balita, ang umuugong Leonardo Vergara iniimbestigahan sa illegal investment scam. May mga larawan niya, mga dokumentong peke, at isang babaeng nagsasalita sa harap ng kamera. Si Veronica, matagal ko nang gustong sabihin ang katotohanan. Wika ni Veronica, si Leonardo Vergara ay isang mapanlinlang na lalaki. Ginamit niya ang pera ng mga kliyente para sa pansariling kapakanan at tinakpan ito sa tulong ng kanyang kasintahan. Si Althea Ramirez, nanlamig ako, parang tinanggalan ako ng hininga. Ako pa ang isinama sa eskandalo. Hindi totoo, yan halos pasigaw kong sabi. Paano niya nagawa to sa'yo? Tahimik si Leonardo, maring nakapikit. Tama ka, Althea. Ito na ang paghihiganti ni Veronica, nilapitan ko siya. Pero lumayo siya ng kaunti, Leo. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa. Nandito ako, tumitig siya sa akin at sa mga mata niya bakas. Ang pagsuko, hindi mo na kailangang madamay. Dahil sa akin, pati pangalan mo na dungisan, baka mas mabuting lumayo ka muna. Hindi mo na naman ba ako tatabihan? Leo, nanginginig kong tanong, ilang beses mo nang ginawa yan? Ilang beses mo na akong pinagtulak kapag mahirap na tumagilid siya at sa unang pagkakataon nakita ko ang luha sa mga mata niyang dati kong inakalang bato ginagawa ko to dahil ayokong masaktan ka. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan ka habang gumuho. Ang lahat ng meron ako lumipas. Ang ilang araw lumala ang sitwasyon. May mga reporter sa labas ng bahay, mga taong nag-aabang ng eskandalo. Hindi na kami makalabas ng hindi. Sinusundan lahat ng tao. Naniniwala sa kasinungalingan ni Veronica, pero hindi ako pumayag na manahimik lang. Isang gabi habang tulog, si Leonardo binuksan sa ang lumang laptop niya, ang sa mga ayaw niyang pinakikialaman. Doon ko nakita ang mga real transaction records, ang mga ebidensyang magpapatunay na inosente siya at higit pa ron may mga documentaryng nagpapatunay na si Veronica mismo ang may hawak ng mga peking account na ginamit para palitan ang mga record. Sa sandaling yon, naisip ko kung ito ang paraan para mapanindigan ko ang pagmamahal ko kay Leonardo, gagawin ko. Hindi na ako ang babaeng ibinayad sa utang. Ako na ang babaeng lalaban para sa taong minahal ko. Kinabukasan, pumunta ako sa opisina ng isang kilalang abogado. Dala ang lahat ng kopya, gusto kong linisin ang pangalan ni Leonardo Vergara, sabi ko. At sa mga mata ng abogado, nakita ko ang gulat at paghanga. Miss Ramirez, sabi niya, kung totoo ang lahat ng to, hindi lang siya maliligtas mo, kundi mababawi mo rin ang hustisyang ninakaw sa hindi ko akalaing darating. Ang araw na ako mismo ang tatayo sa harap ng mga tao upang ipagtanggol si Leonardo. Ang lalaking minsan kong kinamuhian, minahal at iniwan, pero hindi kailanman tinalikuran sa puso. Dala ko ang mga ebidensyang nakuha ko mula sa kanyang laptop, mga dokumento, transaksyon at video files na nagpapatunay kung sino ang tunay na may kasalanan. Bago ang araw ng pagharap ko sa media, pinanood ko muna siya habang natutulog pagod na. Pagod na ang mukha niya, halatang matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Lumapit ako, hinaplos ang kanyang pisngi at mahina kong sinabi, minsan mo akong sinabihan na hindi kita kailangang ipagtanggol, pero ngayon ako naman. Kinabukasan nagtipon ang mga mamamahayag sa harap ng City Hall. Ako mismo ang humiling ng press conference habang papalapit ako sa mikropono. Ramdam ko ang bigat ng bawat tingin. Ilan doon puno ng pagdududa, ilan ng galit, pero wala na akong pakialam. Magandang umaga po, panimula ko nanginginig pa ang tinig. Ako po si Althea Ramirez at narito ako hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para sabihin ang totoo.
Isinama ko ang abogado at isa-isa naming ipinakita ang mga dokumento sa projector, ang mga email, ang mga transaksyon, ang mga pirma, lahat ay nagdidiin kay Veronica de la Vega bilang utak ng panloloko. Lahat ng kasinungalingang ipinakalat laban kay Ginoong Leonardo Vergara ay gawa ni Ginang de la Vega, sabi ng abogado. Narito ang mga patunay na siya mismo ang nagtangkang gamitin ang media upang sirain ang reputasyon ng aking kliyente. Nagsimula ang bulong-bulungan sa crowd at sa likod ng mga tao nakita ko si Veronica nakasuot ng itim na kangiti pa rin pero halatang nanginginig ang panga. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Althea, sabi niya habang papalapit sa akin. Hindi mo ako kayang talunin, ngumiti ako. Kahit nangingilid na ang luha ko, hindi ko kailangang talunin ka, Veronica, dahil matagal mo nang talo ang sarili mo. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng investigasyon. Inabsuelto si Leonardo sa lahat ng paratang, habang si Veronica naman ay nahaharap sa kasong pandaraya at falsification of documents. Naging headline ito sa lahat ng pahayagan at sa unang pagkakataon matapos, ang matagal na panahon muling nabawi ni Leonardo ang pangalan at tangal na ninakaw sa kanya ng araw ding yun, umuwi siya sa akin na may dalang bulaklak. Tahimik siyang lumapit, inilapag yun sa mesa at tinitigan ako ng matagal. Hindi ko alam kung paano ko may babalik ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Sabi niya, ngumiti. Ako hindi mo kailangang ibalik, Leo. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Lumapit siya, hinawakan ang aking kamay. Hindi pa tapos, Althea Ania, dahil gusto kong magsimula ulit. Hindi bilang amo at kabayaran, kundi bilang dalawang taong may karapatan sa isa't isa at sa gitna ng katahimikan ng gabi sa bahay na minsan naming tinakasan, naramdaman kong muli kong natagpuan ang sarili ko, hindi na bilang babae ng utang, kundi bilang babae ng pag-ibig at lakas.